Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas! Ay, nagkaroon ng putukan kung saan nakita namin unang nagpuputok. Ay, The Senate is under attack. All of you, your lives were in danger. Matapos magkabarilan kagabi, si Senator Bato nakasibat mula sa Senado. Sa gitna naman ng gulo, may narinig na nagbabarena sa kabilang bahagi ng Senado. may naririnig daw na drilling sa kabilang part nito. Kabilang pinto. NBI Chief Matibag nagpaliwanag. Dating Senate President Tito Soto kinuyog ng mga taga-suporta ni Bato habang palabas ng Senado. Mismong sekretary na ang nagsabi may namumuo na namang kudeta para palitan siya bilang Senate President. Pahabol pa ni Cayetano, sa darating na Lunes tatayo ng impeachment court ang Senado para litisin si VP Sara. Abiso naman sa mga customer ng Meralco. Maghanda na po mga kapatid. Magba-brownout na naman sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa manipis na supply ng kuryente. At eto na nga, mga artista at iba pang personalidad hindi nakatiis punahin ang nangyari nilang circus sa Senado. Nanindigan ang NBI na hindi sila ang nagpaputok ng baril na nauwi sa gulo sa Senado kahapon. Ang totoo raw, gumanti lang sila ng putok mula sa Senate Sergeant at Arms. Isa pang paglilinaw ng NBI, wala sila sa pasilidad ng Senado kundi nasa GSIS. Ang narinig din daw na drilling o pagbabarena ay hindi para makapasok ng Senado at mang-aresto, kundi para lalo pang isarado ang pinto sa pagitan ng Senado at GSIS. At live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, paano nga ba nagsimula ang gulo kahapon kung ibabase sa inyo mga nasa GSIS? Julio Cheryl, personal ko ngang nakita ang pagbabarena sa Senado na nagdulot ng maraming tanong sa nangyaring tensyon kahapon. Base sa nakita namin nangyari sa magkaibang palapag ang pagbabarena at palitan ng mga putok ng baril. Ayon sa NBI, ang Senate Sergeant of Arms ang naunang nagpaputok at gumantila ang NBI. Kasama natin yung mga ahente ng NBI. Sa isang bahagi ng ground floor ng GSIS building, pinapasok ang mga tauhan ng NBI sa isang hallway patungo sa isang nakasarang pinto. Matapos makarinig ng walang tigil na kalansing at ugong ng drilling machine pasado alas 7:30 kagabi. Nang makalapit ang mga ahente ng NBI, naabutan nila ang ilang kalalakihan na binabarena ang pinto na lagusan pala papasok ng Senado. Napag-alamang trabahante ng GSIS ang mga lalaki. Sinusubukan daw nilang isara ang pinto. Ilang minuto ang nakalipas, dito na kami nakarinig ng sunod-sunod na putok. Nasa gusali pa rin kami noon ng GSIS kasama ang ilang ahente ng NBI. Kahit ang mga ahente hindi alam kung saan galing ang putok. May usok ko. Tago-tago kayo sa ano? Tago. Ilang saglit pa, umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok. Base po sa mga ahente natin sa NBI, galing po sa ground floor ng Senate itong sunod-sunod na putok ng baril na naririnig po natin.
napatago ang ilang ahente ng NBI na pinaputukan pa umano pero hindi malaman kung saang direksyon galing. Nakabantay ngayon yung mga ahente ng NBI na kasama natin. Sir Flash, huwag daw i-engage! Sa mga puntong yon, nanatili pa rin kami sa gusali ng GSIS hanggang sa nakasalubong namin ang iba pang ahente na nakadeploy din sa gusali. Sabi ng isa sa kanila, mismo si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska ang unang nagpaputok. Oo, yan, last ka mismo. Tumutok ng tatlo pa atras. Cover ako. Saan kayo sir, di ba? Yung sa Pili Kanda, sa kantin. Oo, dito sila lumabas sa kayan. Yung pintuan ng kay Kanda. Ayon sa NBI agent, nasa bridgeway sila ng ikalawang palapag ng GSIS building nang biglang paputukan siya mismo ni Aplaska nang lumabas ito sa isang pintuan mula sa Senado. Siya na una, nakamahaba siya, Dito na raw napilitan ang NBI agent na gumanti ng putok bilang self-defense. Walang nasaktan sa tropa ng NBI at mga kasamang media kabilang ang News 5. Pero bakit nga ba nasa GSIS building ang mga NBI agent? Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, humingi mismo ng tulong sa NBI ang pamunuan ng GSIS para i-secure ang gusali nito. Wala sa plano nilang hulihin si Senator Bato de la Rosa kagabi. Well, yung request po kasi sa amin na sulat na aking natanggap ng alas 5:08 PM po kahapon mula po kay GM Vic Veloso is to secure and panatilihin po yung kapayapaan and peace and order. So pag may request pong gano'n, talaga pong nakabihis naman po ng ano tawag dito, yung pong kanilang ordinary gear na ganyan, dala po talaga yung mga ganyan na arms. Ano po? Pinaliwanag din ni Matibag ang drilling sa pintuan na lagusan papasok ng Senado. Mismo si GSIS General Manager Vic Veloso raw ang nag-utos nito. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po, ang report po sa akin ni GM Veloso is nandoon po sa Senate. Ang gusto po niya, isara po yung lugar na yon kasi nga po, labas-masok na raw po ang iba't ibang tao, hindi na po masecure yung lugar at yung mga employees. Julio Cheryl, pinapaubaya ni NBI Director Melvin Matibag kay Pangulong Bongbong Marcos ang suwestyon ng kanyang manang Amy, Senator Amy Marcos, na i-relieve sina Matibag at iba pang opisyal ng NBI kasunod nga na nangyari kahapon. At samantala, nilinaw din ni Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang isang lalaking hinuli na suspect daw sa pamamaril kahapon. Julio Cheryl, balik sa inyo. Gio, so bale ang GSIS ay humingi nga ng tulong sa NBI para i-secure ang pintuan na lagusan papuntang Senado. Ang tanong, bakit ba kailangang isara ang pintong yan? Dahil yun ang connected yung pinto na yon doon mismo sa Senado. Kung matatandaan natin kahapon sa live ng ating kapatid Senate Correspondent si Mean, ay nakikita doon nila o naririnig nila na may bumabarena nga doon sa pintuan na yon at nandoon lang din kami sa other side. So kung bubuksan mo yon ay connected na iyon doon at pwede nang makadaan kung sino man yung gustong dumaan doon. So sabi naman ng GSIS, they want to secure their safety lalo na sa gusali at maging ng kanilang mga empleyado. Sure. Kung magbabarena ng pinto, bakit naman kailangan pa ng tulong ng NBI? Ano bang ibig sabihin na i-secure ang GSIS? Doon sa pagbabarena, actually, hindi humingi ng tulong na yung GSIS. Pumunta doon yung mga ahente ng NBI dahil nga nakakarinig nga daw ng pagbabarena. So nung chinek nila, doon na nila naabutan na mismo mga carpentry staff ng GSIS yung gumagawa noon. Hindi naging parte yung NBI. Nandoon lang sila to check the situation, kung anong nangyayari. At doon nga ine-explain sa kanila na they have to seal off yung door na yon dahil
yun yung lagusan doon sa may Senate area. Cheryl. Nag-cause kasi ng pagtataka kung ano yung pagbabarenang yun. So, ang malinaw na wala ring coordination or pasabi man lang na isasara nga nila yung pintong yun sa Senado. That we have to get confirmation then from GSIS kasi on the part of GSIS, wala pa tayong naririnig sa kanila. So far, yung naririnig lang natin sa NBI na nagpadala ng letter ang pamunuan ni Veloso ng GSIS sa NBI to secure and maintain the peace and order within the GSIS premises. At hindi rin natin nakita, Cheryl, ang mga tauhan ng NBI sa Senate area dahil nakasama din tayo doon. Doon lang din tayo sa GSIS building. Cheryl. Eto, Gio, linawin ko lang, no? Nasa ground floor kayo ng GSIS, nasa ground floor din ang pintuan na binabarena. Ang tanong, bakit meron mga taga-NBI sa second floor kung saan nagsimula itong putukan? Nasa second floor sila, Julius, dahil yun nga, no, based na lang din sa hiling din ng GSIS na masecure nga yung area ng GSIS. So siguro dahil nung time na yon nag-check sila kung kamusta yung iba't ibang palapag ng GSIS na katabi lang din ng Senado. So nung time na yon doon sa may Bridgeway nakatayo itong NBI agent at biglang lumabas si Aplaska nung na-identify nga daw niya na NBI yung nakatayo on the other side, bigla na lang daw itong na nagpaputok at na siyang ikinagulat din ng NBI agent na gumanti din ng mga putok. Julius. Ang isang malaking palaisipan sa amin na Gio ay nung na-interview namin kagabi si Director Matibag ay talagang kinonfirm niya na wala na silang mga tauhan diyan sa GSIS. Mga bandang alas 4 pa lang, umalis na raw yung mga taga-NBI. Itong nangyaring pagdidrill at yung nangyaring putukan, nakita mo mismo sila. Mga anong oras to? Nangyari ito, Julius, pasado na alas 7 ng gabi nung nakapasok kami doon sa hallway kasi at first, yung mga NBI agent natin ay nasa labas lang din. Hindi nga din sila nakapasok dito sa mismong GSIS building. Nung tinawag na lang sila ng mga security nitong GSIS mismo, based na din sa nakita din natin, tinawag kami doon sa labas na unang pumasok yung mga NBI agent, naglakad sa hallway hanggang nakarating kami sa may dulo kung saan nga yung pinto na yon na binabarena. Julius. May info ka ba, Gio, kung nagre-report itong mga kasama mo nga mga NBI kay Director Matibag nang nangyayari na itong kaguluhan? That we have to confirm, pero well coordinated itong mga NBI agent, matagal na sa serbisyo at alam nila, nakita natin doon Julius, alam nila yung kanilang ginagawa, inuuna yung safety ng kanilang mga tropa, kahit tayo siguro naging liability na rin nila yung iba sa mga media na kasamahan natin, pero lahat yon I think well coordinated, especially walang nag-expect na may biglang magpapaputok, lalong-lalo na unang pinaputukan itong NBI agent based na rin din sa panayam natin. Julius. Yan ngayon ang dapat sagutin ni Director Matibag. Maraming salamat, Gio Robles. Balikan natin na ang tensyon kahapon sa bahagi ng Senado naman. Ito pang matindi nang humupa na ang gulo at habang tulog na ang ilan, umalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, kumusta na ang sitwasyon dyan at nasaan na nga raw si Senator Bato? Cheryl, kung nasaan na siya ngayon, walang nakakaalam pero kumpirmado. Cheryl, wala na siya sa loob ng Senate building, wala na rin siya sa Senate premises at kinumpirma yan mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano bandang alas 2:30 raw ng madaling araw nang umalis si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla pero hindi sigurado kung magkasama sila sa kung saan man pupunta si Senator Bato. At Cheryl, bago nangyari na lumabas si Senator Bato de la Rosa dito sa premises ng Senado, naging delikado ang sitwasyon dito sa loob ng Senado nang magkaroon ng putukan at barilan sa pagitan ng puwersa ng Senado at ng mga armadong lalaking nakapasok dito mismo sa second floor ng Senado. At nasa frontline kami ng aking team at talagang na-witness namin ang nangyari mula sa paghahanda ng Office Senate Sergeant at Arms, mga Marines at mga pulis hanggang sa magkabarilan, hanggang sa mauwi sa total lockdown ang buong gusali ng Senado kagabi. Narito ang aking report, Cheryl.
Umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa second floor ng gusali ng Senado mag-aalas 8 kagabi. Mga kapatid, nagkakaputukan dito, nagpaputok yung mga Senate Sergeant Arts, ganun din, yung mga baril, at may mga pulis. Dito tayo ngayon. Nakarinig tayo na. Oh my God. Disperse kami. Nagkagulo at ang mga opisyal ng Office of the Sergeant at Arms sa OSAA pilit na pinatatabi ang mga miyembro ng media. Hanggang sa sinabihan kaming bumaba dahil mamamatay daw kami. Baba kayo! Mamamatay kayo! Ilang beses umalingaw-ngaw ang putukan pero walang nagpapaliwanag kung ano ang nangyari. Paano nga ba nagsimula ang gulong iyan sa Senado? Balikan natin. Pasado alas 5 ng hapon, umugong ang report na may desisyon na ang Korte Suprema sa petisyong Temporary Restraining Order o TRO ni Senator Bato de la Rosa, kaugnay ng warrant of arrest niya sa International Criminal Court o ICC. 5:23 ng hapon, nag-Facebook Live si Bato. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming session itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDG ang pupunta dito para ako'y aristuhin. Ako po'y nananawagan sa inyo. Sana tulungan niyo ako. Huwag po tayong papayag na another Pilipino ay dadalhin sa dahig. Pangalawa, kay Pangulong Duterte. Ako po'y nananawagan sa inyo na sana pumunta kayo dito, tulungan niyo kami, mag-vigil tayo dito sa harapan ng Senado. Ako po'y nakikiusap sa inyo kung kayo'y meron pang puso para sa ating bansa. Sana pumunta kayo dito. Makalipas ang ilang minuto, naglabas ng dokumento ang SC, walang TRO. Pero pinagkukomento ng Korte Suprema ang dalawang panig. Pasado alas 6 ng gabi, nakita ng media si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Amy Marcos na pababa ng elevator. Sir, where are you going? Sir, kamusta? Pinapag-comment daw po kayo in 72 hours. Hindi kami pinag-comment yung gobyerno. Opo. Kasabay niyan, unti-unti ring dumagsa ang mga taga-suporta ni Bato sa harap ng Senado. Makikitang nagbarikada ang mga pulis. 6:57 p.m., dumating sa loob ng Senado si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang sabi niya, may aarestuhin sila. Sir, may coordination na. Sir, may coordination na po. Anong operation, sir? Sir, ano po? Ano po, sir? Sino, sir? Ano po, sir? Sino po, sir? Sino, sir? Ay! Hindi malinaw kung sino ang tinutukoy ni Aplasca, pero pinaalis kami ng mga tauhan ng OSAA. Dito na nagsimulang magkagulo sa second floor ng Senate building, malapit sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung nasaan sina Senators De La Rosa, Bongo at Amy Marcos. Pasado alas 7 ng gabi, may mga opisyal ng OSAA na namataang naka-bulletproof vest. Dumating na rin sa eksena ang mga armadong Marines na nakabantay talaga sa Senado. Maya-maya, dumating ulit si Sergeant at Arms Aplasca. Ang sabi niya, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado. Nang tanungin naman kung ano ang sinasabi niyang we will arrest somebody, maya-maya, sumulpot si Senator Bato at sumakay ng elevator. Mula second floor, umakyat siya sa fifth floor kung saan naroon ang kanyang opisina. 7:25 p.m., nag-lockdown ang Senado. Sa ground floor naman ng Senate building, nakarinig kami ng malakas na drilling sa isang pinto ng Senado pero hindi malinaw kung lagusan yan papuntang GSIS. Hindi rin malinaw kung sino yan. Pag-akyat namin ulit sa second floor, tumindi na ang tensyon. Eto. Oh, if you can see my video right now, ayan, ang daming pulis at ang daming mga militar andito. Bumungad sa akin ang mga pulis, mga OSAA na naka-bulletproof vest at naka-long firearms. Nandyan din si Aplasca. Nagkasabigla ng baril, saka pumunta sila sa dulo ng second floor. Hinarang na ang media. Maya-maya, Hindi ko alam na meron palang... Ah! Oh my God! Oh my God! May nagpaputok! Oh my God! Oh my God! dito na nagkaputukan. Mga kapatid, nagkakaputukan dito. Nagpaputok yung mga Senate Sergeant Arts, ganun din, yung mga baril. At may mga pulis. Dito tayo ngayon. Nakarinig tayo na. Oh my God. Disperse kami.
Ilang beses umalingaw-ngaw yan. Sa gitna niyan, pinatayan din ng ilaw ang second floor. Napaunahan ako mismo, so nakikita ko dito unless, sir, wag niyo na po akong palisin. Matapos ang sunod-sunod na putok ng baril, bumalik si Aplaska. Tinatanong namin kung bakit may putukan. Sir, bakit po? Sir, bakit may barilan? Hanggang sa kinordona na nila ang bahaging ito ng Senate. Hindi kami tumigil sa kakatanong kung sino ang nagpapaputok hanggang sa makapanayam namin si Senate Secretary Dong Mendoza. Perceived NBI agents at puwersa mula sa Senado umano ang nagbarilan. Again, sir, sino yung naging kaputukan ng ating mga operatiba? Nakita kasi perceived pa lang wala namang confirmation na perceived NBI agents. Okay. Saan nang galing yung NBI agents, sir? Saan? Naka-uniform na daw. Nagtangka silang pumasok mula sa likod. Pumasok galing sa kapila. Ito ba yung nagde-drill? Nag-retreat nila. Nag-retreat sila. Nauna silang magpaputok, sir. Matapos niyan, tensyonado pa rin bagamat bahagyang kumalma ang sitwasyon. Walang makausap ang media. 8:27 PM nang makita sa Senate premises si Interior Secretary John Vic Remulla. Pumunta raw siya para alamin ang nangyaring barilan. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Kabilang sa prioridad ni Remulla ang matiyak na ligtas ang kopya ng mga CCTV sa palibot ng Senado. Pagpasok sa loob, kinausap ni Remulla ang mga natitirang majority senators na sina SP Cayetano, Senator Pia Cayetano, Amy Marcos, Joel Villanueva, Mark at Camille Villar, Loren Legarda at Bongo. We're making sure that is now, but I can tell you, especially for me, that I feel na cargo ko yung lahat ng empleyado at lahat ng mga senador. I don't know how to describe, and at first, if you get a call from me at this point in time, you wouldn't know that's an emergency. That's why I had to do it two phases. So categorical safe lang, Senado? Hindi namin masabi kasi it's secure. It's secure. Bago mag alas 9 ng gabi, tuluyan ng pinalabas ang media at Senate staff na nasa loob ng Senado. Cheryl, 12 senador ang present sa loob ng Senado nang mangyari yung engkwentro sa pagitan ng puwersa ng Senado at ng mga armadong kalalakihan na nakalusot nga dito sa second floor ng Senado. At lahat ng 12 senador na yan at maging mga Senate staff, Senate employees, mga miyembro ng media ay safe naman at walang nasugatan. Pero alam mo, Cheryl, kinukondina ng ilang mga senador ang nangyaring barilan sa loob mismo ng bakuran ng Senado at kailangan daw matukoy kung sino ang nasa likod niyan ASAP dahil hindi raw katanggap-tanggap na nalagay sa peligro ang buhay ng mga taong nasa loob ng Senado nang mangyari ang barilan na yan kagabi. Balik sa iyo, Cheryl. Mian, may sagot na ba ang Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska kung bakit nga nagkaroon ng putukan sa loob ng Senado? Ang explanation sa atin kanina sa press conference ni Senate President Alan Peter Cayetano, ang report sa kanya sa initial investigation nila DILG Secretary John Vic Remulla, kaya nagpaputok ng 27 warning shots ay dahil nung nakita daw ng grupo nila Sergeant at Arms Mau Aplaska, yung armadong grupo ay pina-identify kung sino sila, identify yourself. And then malakas daw yung sagot ng isang lalaki na NBI. And then inask sila or tinanong sila kung pwedeng put your firearms down. Pero hindi raw sila sinunod. So ang ginawa ngayon ng USAA, nagpaputok ng warning shots na umabot ng 27. At ang sinabi namin, bakit ganun karami? Sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, tuloy-tuloy ang pagpaputok ng USAA para nga mawarningan dahil ayaw nila ng engkwentro doon nga sa kalaban, doon sa mga armadong kalalakihan na nakapasok sa Senado. At ang sinasabi nga ay gustong ipababa kasi yung weapon pero hindi sila sumusunod, Cheryl. At may anklaruhin natin kung bakit nakaalis o pinabayaang umalis sa Senado considering na sinasabing nasa protective custody nila si Senator Bato de la Rosa. Walang nakikitang masama ang liderato ng Senado sa ngayon sa pag-alis ni Senator Bato de la Rosa dahil tinanong nga namin siya, hindi ba siya pugante ng batas dahil umalis siya sa premises ng Senado? For one, Cheryl,
hindi na siya under protective custody ng Senado dahil wala na siya sa loob ng Senado. Pangalawa, ang paulit-ulit na sinasabi ni Senate President Alan Cayetano, wala namang inihaing ICC warrant habang nasa loob ng Senado si Senator Bato de la Rosa. So basically, wala siyang inevade, walang violation, walang obstruction of justice, kaya malaya raw na nakalabas si Senator Bato de la Rosa. At ang sinasabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano, kaya niya pinagpipilitan na walang obstruction of justice ay dahil walang plot, walang plano na itago si Senator Bato de la Rosa. Kasi kung gano'n lang naman daw pala ang plano, di sana isinakay na lang sa kanyang sasakyan at umalis na lang sila. Pero hindi, nagtagal pa siya ng ilang araw dito habang hinihintay nga yung TRO. At again, Cheryl, ang paninindigan dyan ng liderato ng Senado, walang mali sa ginawang pag-alis sa Senator Bato de la Rosa dahil up until last night, walang inihain at walang isinilbing warrant of arrest sa kanya na nagmumula sa ICC. So technically, sabi ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano, Senator Bato de la Rosa is on his own now. Hindi na siya under ng Senate custody. Cheryl. Pero natanong nyo ba si Senate President Cayetano kung may alam niya na aalis nga ng Senado itong si Senator Bato, yung plano ni Senator Bato na paglabas sa Senate premises? Wala siyang alam doon sa plano dahil ang sabi niya, ang last sighting daw niya kay Senator Bato, na sabi nga niya, mukhang uplifted pa yung spirit as around before 12 midnight nung nag-inspect sila doon sa may dulo nitong second floor kung saan nangyari yung inkwentro. At sabi nga niya, parang ilang beses ko kasi siyang natanong, na parang ano ba to, diversionary tactic ba to? Kasi yan ang lumalabas na ngayon na parang gawa-gawa lang para mapalabas si Senator Bato de la Rosa. Pero alam mo, Cheryl, nanindigan Senate President Alan Peter Cayetano, walang diversionary tactic, walang plano para patakasin si Senator Bato. Totoo at seryoso na under attack ang Senado kagabi at pinaninindigan yan ni Senate President Cayetano. Cheryl. At kumpirmahin natin sino at saan siya sumakay, paano umalis si Senator Bato. We don't have information, even the OSAA, hindi pa sila nagre-report tungkol sa detalye na yan, kung paano nga ba siya Kasi apparently, yung mga natirang media dito kaninang madaling araw, may sinasabi na may nakita silang lumabas na puting van, puting SUV, siya ba yun, tinatanong kanina, pero hindi makumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano. Basta ang report ng OSAA sa kanya ay at 2:30 in the morning lumabas si Senator Bato at kasama nga raw si Senator Robin Padilla. Pero hindi rin makonfirm kung lumabas sila na nasa iisang sasakyan o sabay sila na magkaibang sasakyan. Yun lamang yung impormasyon na kaya nilang ibigay sa ngayon dahil ongoing pa talaga yung investigation. Cheryl, at so far, yun lang din yung kayang ibigay ng Office of Senate Sergeant at Arms kay Senate President Cayetano. Cheryl. Wala man lang ba nag-report at 2:35 talaga ay nai-report naman na lumabas na siya sa premises nga ng Senado? I mean, Yes. Nung nalaman ni Senate President Alan Peter Cayetano nga yan na nakalabas siya, agad daw niyang pina-check sa OSAA. And then even before that, at around 10 a.m., may isang, hindi ko napapangalanan, may isang senador din ang nagkumpirma sa atin na may isang tauhan ng Senate Secretariat, pinakita pa sa atin yung text message na sinasabi na, Sir, confirmed. At 2:30 p.m., Senator Bato de la Rosa left the Senate building. So, I guess yan yung kayang ibigay na impormasyon ngayon ng OSAA at maging ng Senate Secretariat at hanggang dyan lang. At hindi na natin alam kung saan nga ba siya nagpunta, siya ba'y umalis, siya ba'y nasa Metro Manila, siya ba'y lumipad papuntang ibang bansa, lumipad kung saan man dito locally domestic. Wala nang, kumbaga parang hindi na daw yan kontrolado nila Senate President Alan Peter Cayetano because he is on his own now. Hindi na siya under protective custody. Wala nang proteksyon ang Senado sa kanya dahil wala na siya sa loob ng gusali ng Senado. Cheryl. Maraming salamat, May Ann Los Baños. Duda naman ang NBI, baka raw gimmick lang o gawa-gawa ang nangyaring barilan kahapon sa Senado.
Habang ang Malacanang ginit na walang tangkang pag-aresto kahapon kay Senador Bato de la Rosa. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano ngayon ang update sa kanilang investigasyon? Julius, binigyang diin nga ng Malacanang na walang kinalaman ng pamahalaan ang Administrasyong Marcos sa nangyaring gulo kahapon sa Senado. Pero ang pagtitiyak nila, susubukan nilang alamin sa pamamagitan ng isang masusing investigasyon ang punot dulo ng pangyayaring ito. Matapos ang barilan, dumating ang scene of the crime operative sa Soco sa second floor ng Senate building. Pasado alas 12 ng madaling araw, nag-post sa Facebook si Attorney Israelito Torion. Ipinakita niyang pinuntahan niya ng kanyang kliyente na si Senador Bato de la Rosa, kasama ang Senate Sergeant at Arms na si Mau Aplasca. Kita ang basag-basag na bintana na dulot ng mga bala ng baril. Pero ang eksenang yan sa Senado, staged o palabas lang sa paningin ng ilang tauhan ng NBI. Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan? Well, I will be very honest, Yusek Claire, no? That's the sentiment of our NBI agents kasi nandoon kami, of course. Iniimbestigahan pa raw yan, pero malinaw umanong si Aplasca ang unang nagpaputok ng baril sa NBI agent na nasa GSIS building. Nirerentahan kasi ng Senado ang ilang bahagi ng GSIS building. Ang GSIS ang nagpatawag sa NBI para i-secure ang kanilang gusali. Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Pangalawa, sabi ng Malacanang, una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato. Sa inisyal na investigasyon ng PNP, hindi bababa sa 30 ang putok ng baril. Ang basihan daw niyan ang CCTV at mga basyo ng balang nakuha sa lugar. The case is now being investigated by the Pasay Police Station and in coordination and or with the CIDG. And the result is ibibigay namin soon as na matapos po. Nang tanungin naman si PNP Chief General Jose Melencio Nartates kung may koneksyon ang pagiging mista o magkaklase nina Aplasca at Senador Bato de la Rosa sa Philippine Military Academy, sagot ni Nartates. Isa sa mga natutunan natin is of course isa lang like investigator, let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done. Sa press con naman ng PNP, isasalang daw sa paraffin test ang mga sangkot sa nangyaring putukan sa loob ng Senado. Una nang nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos na manatiling kalmado ang taong bayan habang ginagawa ang investigasyon. Tayo maging kalma lang po. Nakausap ko na si Senate President Alan Cayetano. At nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga distab? O nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP.
Julius, sa gitna naman ng mga pangyayaring ito, nagpahayag si Vice President Sara Duterte na baka pagkatapos ng ginawa ng administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayon naman ang pinupunterya ay si Senador Bato de la Rosa dahil sa reklamo kinakaharap si ICC. Baka raw ang kasunod dito, charter change na dahil mukhang walang planong bumaba raw sa posisyon itong si Pangulong Marcos. Pero ang tugon dyan ng Malacanang, nakakahiya namang magbigay pa ng komento sa pahayag ni Vice President Sara Duterte na wala namang sustansya. Julius? May nakikita bang liability ang Senate leadership sa pagkakatakas nitong si Senador Bato? Alam mo, Julius, tinanong natin sa NBI yan kanina kung tingin ba nila ay liable itong Senate leadership dahil nga biglang nawala si Senador Bato de la Rosa dyan sa Senado at ang balita ay lumabas siya kanina mga around 2:30 ng madaling araw. Ang sabi ng NBI, kasalukuyan pa nilang kinukumpirma kung ano nga yung nangyari at nakaalis si Senador Bato mula dyan sa pasilidad ng Senado. Pero malinaw daw na responsibilidad o may pananagutan ang Senate leadership dito sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa dahil nasa ilalim siya ng kustodiya ng Senado. Kaya nga raw hindi inaresto ng NBI itong si Senator Bato kamakailan lamang dahil nga kinausap sila at sinabing under custody ng Senate itong si Senador Bato de la Rosa. Ibig sabihin, responsibilidad din daw nila na iharap sa korte si Senador Bato kung kinakailangan. Patungkol doon sa partikular na paglabag sa batas, violation ng policies kung meron man, mas maigi daw na antabayanan na lamang yung magiging pahayag ng Department of Justice dahil legal na usapin na raw yan. Julius. May info na ka na ba sa sentimiento ng Pangulo dito sa mga kaganapan, gayong siya mismo ang nag-report sa taong bayan kagabi na walang presence ng NBI doon sa lugar na yon, ayon sa report sa kanya ni Director Matibag. May info ka ba kung disappointed ang Pangulo dito sa pangyayaring ito? Alam mo, Julius, dapat ang lakad lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong araw ay papunta doon sa Pampanga. Meron siya kasing 2 events na pupuntahan dyan. Pero dahil nga doon sa nangyari sa Senado kagabi na nagkagulo, nag-decide ang Pangulo na magpatawag ng meeting kaninang umaga sa Malacanang. Kasama niya dyan sa meeting na yan ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police at kung meron pang ibang mga opisyal ng pamahalaan na kasama para manghingi ng update tungkol nga dyan sa nangyari sa Senado kagabi. At malinaw naman daw ang naging bilin at direktiba ng Pangulo sa mga law enforcement agencies to ensure na magkakaroon ng truthful at ng patas na investigasyon tungkol sa pangyayaring ito. Pero sa ngayon, malinaw daw na walang sinabi ang Pangulo na arestuhin itong si Senador Bato de la Rosa dahil nga nais muna nilang makapagbigay ng komento doon sa reklamo na inihain sa Supreme Court. Julius? Maraming salamat, Maricel Halili. Arestado ang lalaking itinuturong na maril sa loob ng Senado kagabi. Ipinagtataka naman yan ng misis ng umano'y suspect lalo't hinuli siya ilang oras na matapos ang putukan. Live mula sa Pasay, nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Gary, nasaan na itong itinuturong gunman at ano ba ang kanyang trabaho? Alam mo, Cheryl, 4 na kaso ang sinampa ng Pasay City Police sa suspect na nahuli na may kaugnayan sa nangyaring pamamaril dito sa Senado. Nilino naman ng NBI na hindi nila empleyado ang umano'y gunman. Emosyonal na dumating sa labas ng Senado si alias Rodelin na nagpakilalang asawa ng isang alias Mel. Si alias Mel ang tauhan daw ng NBI na inaresto at pinaratangang nagpaputok ng baril. Bigo si Rodelin na makita si Mel kaya tumuli siya sa Pasay City Police at sa custodial facility na niya nakitang muli ang kanyang mister. Bago yan, bandang 10:00 kagabi nang huli niya raw makausap si Mel. Sa kwento raw ni Mel kay Rodelin, nakaalis na silang lahat ng mga kasama niya sa NBI sa gusali ng GSIS noon. Kasunod ang tensyonadong shooting incident sa Senado. Nasa opisina na raw ito ng NBI Transnational Crime at naghahanda ng umuwi ng bahay. Pero bigla raw itong inutusan ng kanyang tinatawag na boss sa NBI para balikan ang bag nito na naiwan sa lugar kung saan naganap ang barilan. Gusto ko siyang umuwi. Namimiss ko siya yung pala may mangyayari. Tapos, ayun, may tumawag sa akin na friend niya na na-arresto siya. Inutusan daw po siyang may kukunin lang daw po yung gamit nung
boss niya dun sa NBI. Tapos yung bigla na lang daw po siyang hinulit. Hindi raw empleyado ng NBI si Mel at mga agent lamang daw ng NBI ang nagbibigay ng allowance at pera kay Mel kapag isinasama ito sa mga operasyon. Nasa 5 taon na raw nagtatrabaho para sa NBI si Mel. Pero isa lang daw itong volunteer at nagsisilbing striker o utusan ng mga agent at asset sa mga operasyon. Bagay na sinigundaan naman ni NBI Director Melvin Matibag. Yung actual naman po na pangyayari, wala naman po siyang access po dun sa baril na hawak-hawak po niya. Officially, he is not a member or employee po ng National Bureau of Investigation. Pag operations po kasi, meron po talaga mga tinatawag na force multipliers, yung mga volunteer po. Para po kasi sa kakulangan po ng tao, tsaka meron po din kami tinatawag na mga alpha or assets, yan po na rin yung mga ginagamit namin to solicit intelligence report po para sa aming mga operations po. Ayon kay Rodelin, tanging naging partisipasyon lang daw ni Mel ang magmaneho ng sasakyan at maghatid ng gamit sa mga magsasagawa ng drilling sa GSIS building noong gabing yun. Wala po kasalanan ng asawa ko. Wala po yung baril. Sana po tulungan niyo po asawa ko. May mga anak ko kami, maliit pa anak ko. Sabi naman ng PNP, nahuli sa ikalawang palapag ng gusali si Mel. Wala raw itong ID na nagsasabing miyembro siya ng NBI. Siya po ay nakuhanan sa kanyang possession yung mga tinatawag natin mga live ammunitions ng 5.56 o M16 at saka magazine. Hindi na hinarap sa media ang 44 years old na suspect, pero isinailalim na siya sa Faripin test upang makumpirma kung kasama nga siya sa mga nagpaputok ng baril. Ayon sa mga pulis, maaari raw nakabilang ito sa ibang grupo na ginamit lang para lituhin ang investigasyon. Sa ngayon, inihahanda na ng Pasay Police ang mga kasong isasampa laban sa suspect na illegal possession of live ammunition, direct assault, alarm and scandal, grave threats at paglabag sa Senate Security Protocol. Cheryl, sa custodial facility ng Pasay Police, mananatilang umano'y gunman, magigipit din ang seguridad ng mga pulis para masiguro ang kaligtasan ng suspect. Cheryl. Maraming salamat, Gary De Leon. Susunod, posibilidad na paglabas ng bansa ni Bato, binabantayan na. Senado magko-convene na bilang impeachment court sa Lunes para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. At gulo sa Senado, planado raw ayon kay dating Senador Antonio Trillanes para raw yan makuha ang simpatya ng publiko. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dismayado si Senador Tito Soto matapos siyang kuyugin ng mga rallyista habang umaalis ng Senado kagabi. Wala namang nahuli sa mga nambato umano pero nangako ang mga pulis ng mas maigpit na seguridad. Live mula sa Pasay City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, gaano na kahigpit ang seguridad dyan ngayon? Julius, sa ngayon nga naka-standby pa rin yung mga miyembro ng Philippine National Police dito sa paligid ng Senado. Pero kumpara kahapon na napakarami, nakahilera ng mga miyembro ng PNP dito, mas naging maluwag na yung seguridad dahil kakaunti na lamang yung mga nagtutungo dito ng mga supporters ng pamilya Duterte, pati na rin ni Senator Bato de la Rosa. Buhat nga nang malaman nila na umalis na sa Senate building si de la Rosa kaninang madaling araw. Pero bago yan, bago ng lahat ng pangyayaring yan, bago rin yung putukan na nangyari sa loob ng Senate Hall kagabi or ng Senate Building kagabi, isa pang girian at komosyon ang naganap dito sa labas ng Senado kung saan nga binuhusan at binato ang sasakyan ni dating Senate President Tito Soto. Mahigpit ang seguridad sa Senado kagabi nang makunan naming lumabas ang sasakyan ni Senator Tito Soto.
Mismong ang senador ang nagmamaneho ng sasakyan at walang kasamang bodyguard. Agad siyang nilapitan ng mga taga-media para kumustahin, pero kumaway lang ang senador. Pero paglampas sa hilera ng mga pulis, sinalubong siya ng mga galit na supporters ng pamilya Duterte at ni Senator Bato. Nakunan pa sa video na ito ang pambabasa ng tubig sa sasakyan ng senador. May nambato rin sa sasakyan. Agad namang rumesponde ang mga pulis malapit sa lugar. Tiyempong malapit sa command post ng PNP, naganap ang pambabato ng tubig. Agad nilapitan ang umano'y ng bato. Depensa ng mga rallyista, hindi raw sila ang namato. Nagulat na lang kami, nabasa yung sasakyan niya, nagulat na lang kami. Ngayon, huminto si Senator, huminto siya, nagbukas ng mirror o ng bintana niya. Tinanong namin ngayon kung sino bumoto sa kanya. Hindi niya maintindihan, hindi niya makuha talaga yung saktong impormasyon kung sino bumoto sa kanya. Yun lang yun. May video kami. Sagot naman ng mga pulis, kung meron man, mag-aaresto po tayo. Lalo na kung pulis ang binato or minura or Yung ginatake. sir, si Sen Soto mismo, yung sasakyan Senator niya. Soto? Yes. So, May nangyari bang ganon? Hinarap. I will validate kung may nangyari pong ganon. Wala pong report kasi yung Pasay po sa akin. sa huli, walang naaresto sa umano'y pambabato. Nakuhanan din ang ilang supporters na sinubukang baklasin ang barikada ng mga pulis. Naharang pa rin naman sila ng kapulisan. Matapos ang insidente, agad ipinahayag ni Soto ang pagkadismaya sa nangyari sa kanya. Hindi raw ginawa ng PNP ng maayos ang kanilang tungkulin na kontrolin ang mga tao sa labas ng Senate building. Kinwestiyon pa ng senador kung bakit ganoon ang nangyari kahit ang daming nakadeploy na truck ng PNP. Anya, ganoon na lang daw ba kawalang respeto at walang hiya ang mga taga-suporta ng ilang senador na nagrarally? Ayon naman sa Southern Police District, labis daw silang nabahala sa nangyari kay Senator Soto. Nagsasagawa na rin daw sila ng investigasyon at assessment sa aksyon ng kanilang mga tauhan sa gitna ng aktibidad sa harap ng Senate building. Pagkatapos daw niyan, gagawin daw nila ang mga nararapat na hakbang para may masigurong mananagot at mapaigting pa ang seguridad sa iba't ibang pagtitipon at security operations. Julius, kung makikita nga ninyo dito sa gilid na to ng gate ng Senado, nakahilera pa rin at naka-formation pa rin yung mga kapulisan natin, mga miyembro ng NCRPO, pati na rin ng Southern Police District, magkabilang dulo yan. Pero pinadadaanan na sa mga sasakyan itong kahabaan ng southbound ng Jokno, or ng northbound ng Jokno Boulevard. Kanina, Jiggy, nagsagawa rin ng programa or kilos protesta yung grupong pro-Duterte na hakbang ng Maisug, kung saan nagtagal nga ng halos isang oras yung kanilang programa. Ang panawagan naman nila ay ang pagtutol doon sa nakaambang impeachment naman kay VP Sara Duterte. At nagsialisan din naman sila, pasado kanina, few minutes ago, nag-alisan na rin sila dito. Kaya yung security ng kapulisan ay mas lumuwag na rin sa ngayon. Yan muna ang latest mula dito sa labas ng Senado. Julius? Maraming salamat, Ian Suyu. Nagpaliwanag ang ilang senador na kabilang sa minority bloc kung bakit wala na sila sa loob ng Senate building nang magkagulo. Ikinadismaya naman ng isa sa kanila ang anyay pamumulitika ng ilan dahil lang umuwi sila ng maaga. Narito ang Frontline Report. Bakit nga ba wala na sa Senado ang Senate minority nung nagkaputukan? Ang unang obvious na sagot diyan ay tapos na kasi ang sesyon. Kumbaga, uwian na. Sa ibang panayam kay Senator Erwin Tulfo, sinabi niyang napaaga ang kanilang pag-uwi dahil sa nangyaring pagbabago. Meron daw dapat kokus ang lahat ng mga senador para pag-usapan ang assignment sa mga nabakanteng posisyon sa iba't ibang komite. Pero bigla silang inabisuhan ni Senate President Alan Peter Cayetano na pang-majority na lang daw ang meeting. Kaya pagkatapos ng sesyon, nag-uwian na ang minority. Si Senator Risa Hontiveros nga, nagpunta agad ng probinsya para sa isang scheduled conference. Huwag naman daw sanang gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado. Dagdag pa ni Hontiveros, isa lang ang dahilan kaya iniintriga pa ang pag-uwi ng mga minority senator. Ang lahat ng ito ay para sa isang tao na ayaw harapin ng batas. Sa Facebook Live ni Hontiveros, nanawagan siyang ibalik ang reputasyon at integridad ng Senado matapos maging katatawanan. Kasi ang sakit marinig yun, di ba? Na laughing stock tayo, ang sakit marinig na yung isa pang
how can we regain our integrity. My God. Ayun ang pinaka-currency ng institusyon tulad ng Senado. But we just have to face it. That is our painful but necessary task right now. And primarily responsible ang leadership manguna dyan. Tinabla rin ni Senator Kiko Pangilinan ang mga kumakalat na chismis na alam daw nila na magkakagulo. Hindi raw yan totoo. Ang totoo raw, umuwi siya ng maaga dahil meron siyang meeting. Marinding kinundinan ni Senator Sherwin Gatchalian ang nangyaring pamamaril sa Senado. Dapat din daw agad na matukoy kung sino ang nag-utos ng eksena sa Senado nang mapanagot sa ilalim ng batas. Lalo't sa loob pa mismo ng institusyon ito nangyari. Isa raw itong pagpapakita ng kawalan ng respeto at pag-atake sa rule of law ng bansa. Para naman kay Senator Bam Aquino, nakakabahala ang mga karahasan sa institusyon. Aniya, walang puwang sa bansa ang nangyaring pamamaril sa loob ng Senado. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, he who has the means, opportunity and motive is the most probable suspect. Quote unquote. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Ginit ng liderato ng Senado na walang iligal sa pag-alis ni Senador Bato de la Rosa mula sa Senado. Hindi rin daw gawa-gawa lang ang nangyaring gulo para makatakas siya. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, anong update dyan? Julius, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa loob ng Senate building o sa loob ng Senate premises si Senator Bato de la Rosa. Sa report ng Office of Senate Sergeant at Arms, 2:30 ng madaling araw nang lumabas ng Senate building si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Robin Padilla. Pero ipinagtanggol siya ng leader ng Senado at sinabing walang iligal sa ginawa ni Senator Bato dahil hanggang kagabi wala naman daw ipinresenta na warrant of arrest para kay Senator Bato de la Rosa. Pero bago siya nawala at umalis dito sa Senate building, Julius, nasundan ko siya maghapon kahapon dito sa Senado. Narito ang aking report. Ngayong araw, kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa. Long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms, 2:30, the Communication Center reported to the Sergeant at Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant at Arms with Sec Mendoza proceeded to verify the information. Nagpadala naman ng mensahe ang asawa ni Bato kay Senate President Cayetano kung saan humingi siya ng tawad dahil sa gulo na nangyari sa Senado at kinuha daw na oportunidad ni Bato ang nasabing gulo para umalis na lang ng Senado. Also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Giit ni Senator Cayetano, hindi pugante si Bato sa batas dahil wala namang naihaing warrant of arrest laban sa kanya. Wala raw mali sa ginawang pag-alis ni Bato sa Senado. But I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. So I know it's your job to ask a question, but you will tell me pag tamay nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Pasado alas 4 kahapon nang umugong ang balitang di umano, hindi na-grant ang temporary restraining order na hiniling ni Senator Bato de la Rosa sa Korte Suprema para hindi siya maaresto sa bisa ng ICC warrant of arrest. Nang tignan ko ang session hall, wala na si Senator Bato kaya sinundan ko siya sa 5th floor sa kanyang opisina at doon nakasalubong ko siya. Sir, how are you? Sir, kamusta? Sir, why did you? Sir, may information. Sir, may information daw, sir, about your TRO, sir.
Meron na po bang PRO, sir? Wala pa akong dumating sa akin. Oo. Information that some NBI operatives daw are on the way to the Senate, sir? Okay, wala tayong problema dyan. Anong gawin nila? Sinabayan ko ang senador hanggang sa elevator at pabalik sa session hall ng Senado sa second floor. Si Senator Bato de la Rosa mula sa 5th floor at babalik siya ng session hall. Yan ay sa gitna ng ugong-ugong na di umano ay hindi na-grant yung kanyang TRO sa SC bagamat wala pa tayong kumpirmasyon kaugnay niyan mga kapatid. Pero sabi ni Senator Bato, babalik siya ng session at tuloy ang kanyang pag-attend ng session ngayong hapon. Nagkagulo na rin ang mga kasamahan natin sa media sa ugong ng posibleng aresto. Kaya dumiretso na ako sa basement ng Senado kung saan posibleng idaan si Senator De La Rosa oras na bitbitin siya ng mga otoridad. Pag-akyat ko sa session hall, wala na ulit doon si Senator Bato. Wala sa session hall si Senator Bato de la Rosa. Pasado alas 6 ng gabi, nakita ng media si Senator Bato de la Rosa kasama si Senator Amy Marcos na pababa ng elevator. Sir, how are you? Sir, where are you going? Sir, kamusta? Pinapag-comment daw po kayo in 72 hours. Hindi kami pinapag-comment yung gobyerno. Opo. Hey, sir. Let's hear. Ilang sandali pa umakyat sa second floor kung saan naroon ng media si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Ang sabi niya, may aarestuhin sila. Makalipas ang ilang saglit, sumulpot si Senator Bato at sumakay ng elevator. Ito na ang huling pagkakataon na nakita ko si Senator De La Rosa sa loob ng Senado bago ang nangyaring putukan. Ang huling kumpirmasyon na nasa Senado pa si Bato ay sa video ng kanyang abogado na si Israelito Torion. Ipinasilip ni Attorney Torion ang naging pagresponde ng mga otoridad sa Senado matapos ang putukan. Nahagip pa ng video si Bato na nanonood habang sinesecure ng forensic team ng PNP ang crime scene. Makikita rin na nakausap ni Bato si Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca. Bandang 12:30 AM daw yan ng madaling araw. Ito ba siya? Ito ba siya? Ito ba siya? Ayan. Ayan, no? Ayan. 12:30. Anong oras? Sa isa pang post ni Torion, makikita si Bato kasama ang kanyang staff at ilan pang abogado. Pinost yan ni Torion kasunod ng mga agam-agam na diversion tactic o pagilihis lang daw ang putukan para makaalis ang senador. Kahit nung natapos na ang gulo sa mga picture at video ng mga senador, wala si Bato. Wala rin siya sa mga larawan ng meeting kasama si DILG Secretary John Vic Remulla, bagamat naroon si Senator Robin Padilla. Nang mangyari ang putukan, nagpupulong daw ang mga senador na miyembro ng majority bloc. Kasama po natin ang ibang senador ngayong gabing ito at kanina po nagputukan po sa second floor. We don't know what's happening. Everyone's locked in their rooms now. We cannot go out. We cannot secure our other staff. Senator Bato, Senator are together. Dati nang sinabi ni Attorney Torion na hindi tatakas si Bato kahit pa nung nakarating daw sa kanilang impormasyon na may eroplano nang naghihintay para madala ito sa International Criminal Court. Grizzled warrior naman yung tao eh. So, hindi naman yung nasisindak ng dali-dali. Kung nasaan ngayon si Bato, walang nakakaalam. Pero dati na niyang sinabi na kapag hindi siya nakikita, nagtatago siya. Julius, kanina sa press conference si Senate President Alan Peter Cayetano, paulit-ulit siyang tinanong na wala bang obstruction of justice na nangyari dahil, if we can say the term, nakatakas si Senator Bato de la Rosa kahit may active warrant of arrest siya galing sa ICC. Pero ang paulit-ulit ting sagot dyan ni Senate President Alan Peter Cayetano, walang obstruction of justice dahil hanggang kagabi bago siya umalis ng Senado, hindi naman naihain o hindi naman na-serve yung ICC warrant of arrest laban sa kanya. At ang paliwanag din ng Senador o ni Senate President Cayetano, walang sadyang pagpaplano mula sa mga senador na patakasin o itago si Senator Bato de la Rosa. Umalis siya on his own volition, he is on his own at wala na siya, hindi na siya under sa protective custody ng Senado sa ngayon. Julius? Maraming salamat, Mean Los Baños. Ngayong nakaalis na sa Senado si Senator Bato de la Rosa, binabantayan naman ang posibilidad na lumabas ito ng bansa. Live mula sa NAIA Terminal 3, nasa frontline ng balitang yan,
si Mojo Francis Rivera. Francis, meron bang na-monitor ang taga-immigration? Cheryl, bagamat pinumpirma na ng Senado na wala na sa Senate premises si Senator Ronald Bato de la Rosa, wala namang naging trace ang pag-alis sa Manila o bansa ang senador. Ito ang nilinaw ni Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandoval sa mensahe niya sa atin sa News 5. May mga umuugong kasing balita na umalis na ang senador sa Maynila kasama ang kalyado nitong si Senator Robin Padilla. Sa impormasyon na binigay sa atin ng ahensya, walang naitalang pagbiyahe si De La Rosa paglabas sa bansa. Tumanggi muna magpaunlak ng panayam ang General Manager ng NAIA dahil na rin sa mga prior commitment nito. Ayon naman sa Public Affairs Office ng NAIA, wala raw silang namataan na VIP o government official sa loob ng Terminal 3. Kung sakaling may darating na kilalang personalidad o government official, reported daw agad ito sa kanilang opisina. Samantala, sa buong magdamag nating pagbabantay sa harap ng Senado, tanging paglabas lamang ng mga sasakyan ang tanging nakita. Walang humarap o nagpakitang senador sa atin. Lockdown ng buong Senate building hanggang nitong umaga, pero pinapasok naman ang mga empleyado nito. Tuloy kasi ang trabaho para sa mga empleyado sa Senado sa kabila ng putukan at kaguluhan kagabi. May mga kawani naman ng CIDG, PNP at SOCO ang makailang ulit na naglabas-masok sa gusali, pero nang hingan natin sila ng komento, tumanggi muna silang magsalita. Cheryl, sa ngayon nananatiling maayos at normal ang sitwasyon ng terminal dito sa Pasay City, pero tuloy pa rin ang ating pagbabantay sa anumang magiging ganap dito. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Francis Rivera. Susunod, malaking bahagi ng Luzon, bakit nga ba nakakaranas ng mga brownout? At ilang artista pinuna ang Anilay Mala Circus na Senado. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakarating pa rin sa Senado ang articles of impeachment ni VP Sara sa kabila ng tensyon sa Senate building kahapon. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, tuloy na nga ba ang impeachment trial kahit bago lang din ang liderato ng Senado? Cheryl, iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na walang sino man sa 13 miyembro ng majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa Lunes sa May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court at manunumpa na ang mga senador bilang mga hukom. Ilang minuto bago ang sunod-sunod na putok ng baril sa loob ng Senado, dumating na ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara. Pinirmahan na rin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang sulat mula kay House Speaker Bogie D para opisyal na kumpirmahin ang pagtanggap sa mga dokumento. Sa Lunes, May 18, magko-convene na ang Senado bilang impeachment court. Dadalo rin ang House Prosecution Panel sa pag-convene ng Senate Impeachment Court sa Lunes. Nag-meeting na raw ang majority kagabi at hindi nila babaguhin at mananatili ang impeachment rules. Pero nakadepende pa rin daw yan kung may magmosyon mula sa minority bloc. Sinabi ko doon on Monday or the soonest time or forthwith, no? If everyone agrees on the rule, I do not see any reason why hindi kami makapag-convene sa Monday.
Oras na mag-convene ang impeachment court, manunumpa na si Cayetano bilang presiding officer at ang 23 senador na tatayo bilang senator judges. Susundan niya ng pag-i-issue ng summons at paghingi ng sagot mula kay VP Sara at yung pre-trial. Matapos niyan saka lamang aandar ang proseso. Hindi naman masabi ni Cayetano kung kailan magsisimula ang aktwal na paglilitis at kung gaano ito tatagal. Pero pagtitiyak ni Cayetano na hindi nila ide-delay ang pagsisimula nito dahil susundin nila ang rules sa ilalim ng konstitusyon. Iginiit din niyang walang sino man sa 13 miyembro ng Senate majority ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. The biggest issue for me is the balancing between the legislative work given the mga crisis na humaharap. Sa caucus, agree kami lahat, there's no reason whatsoever to dilly-dally. Okay? Having said that, syempre, kung may nag-bring up na ito yung mga ganyan, etc., bukas na yan or whatever ganyan, baka magbotohan. But so far, yung aming 13, ang sinasabi, there's no reason why not to convene and take our oaths on Monday. Tuloy-tuloy na rin ang pagpupulong ng House prosecutors. Sa ngayon, kinumpirma ng ilan sa mga tatayong prosecutors na sina Congresswoman Laila de Lima, Congressman Joel Chua at Congressman Chel Jokno na naghatian na sila sa tatalakaying articles. Si Vice President Sara Duterte naman ipinauubaya na ang mga susunod na hakbang sa kanyang mga abogado. We have a defense team, impeachment defense team who takes care of the issues and concerns regarding the impeachment. So I leave it up to the lawyers to do their work. Nauna nang sinabi ni Attorney Michael Powa na handa silang depensahan ang bise at sagutin ang lahat ng aligasyon sa tamang forum, ang impeachment court. Cheryl, hindi kinakailangan na personal na agad humarap ni VP Sara sa mismong araw ng pag-convene ng impeachment court, pero kailangan niyang sumagot sa proseso ng paglilitis. Karaniwang kapag nagsimula na nga itong impeachment trial ay maaring humarap siya mismo o sa pamamagitan ng kanyang abogado. Kailangan magsumite ng depensa ng opisyal na sagot sa articles of impeachment. At kung kailangan naman ng testimonya o kung nais si VP Sara na magsalita, ay maaari pa rin siyang personal na humarap sa Senado. Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Weather update tayo mga kapatid, patuloy po nating binabantayan. Ito pong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito po yung dating Bagyong Kaloy, ito po yung kanyang remnants o tira-tirang mga kaulapan. Ito po ay huling namataan ng pag-asa sa layong 995 kilometers east ng southeastern Luzon. Ito naman po ay wala na pong banta sa anumang bahagi ng ating bansa at hindi na rin po natin inaasahang maging bagyo pa or maglandfall o tumama sa lupa. Ito po ay palayo na rin sa ating bansa at posibleng malusaw bago pumasok ang weekend. Sa ngayon, ang malaking bahagi po ng ating bansa ay patuloy na makakaranas ng maliwalas sa panahon at medyo malinsangan po, maliban lang sa mga isolated o yung mga pulo-pulo nating pag-ulan at thunderstorms na kadalasang nangyayari tuwing hapon at gabi. At mga kapatid, sa huling bahagi ng Mayo, mas mapapadalas na po yung ating mga afternoon showers at thunderstorms. Kasabay na po yan ang pag-transition natin o pagpasok ng panahon ng habagat. Kasama na rin po dyan ang Metro Manila. Pero sa ngayon, iindahin pa rin po natin ang matinding init at malinsangang panahon at mapanganib na heat index. Sa katunayan, ngayong araw na ito, umabot po yan sa hanggang 46 degrees Celsius sa mga areas ng Aurora at Cagayan. Sa Central Luzon naman, sa may Tarlac at Cavite, pumapalo po sa 44 hanggang 45 degrees Celsius at 45 degrees Celsius din po tayo at 44 degrees Celsius po tayo dyan po sa area ng Bulacan. Samantalang 43 degrees Celsius naman po tayo na heat index sa mga areas po ng Western Samar, sa may Catbalogan, sa Capiz, kasama na po dyan ang Metro Manila, naglalaro sa 42 hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index, kasama na rin po dyan ang Metro Cebu. Samantalang bukas yung ating inaasahang mga pinakamatataas na heat index ay posibleng pumalo muli sa areas o general area po ng 45 degrees Celsius sa mga areas ng Hinatuan, Cavite, kasama na po dyan ang Bulacan, Tarlac na nasa 44 hanggang 45 degrees Celsius, kasama na rin po dyan ang areas ng Batangas na naglalaro sa 43 degrees Celsius. Mainit pa rin po sa Metro Manila bukas na aabot sa hanggang 43 degrees Celsius yung ating heat index. Ganun din po sa areas ng Dagupan sa Pangasinan at sa areas po ng Siquijor na papalo sa hanggang 42 degrees Celsius yung ating pinakamatataas na heat index. Again, ito po ay mapanganib na level ng heat index. Possible po dyan yung madaling pagkapagod
at posible rin po yung mga heat stroke. Kaya mag-ingat po tayo, doble ingat po tayo. Ugalin po natin ang pag-inom ng tubig at umiwas po tayo sa direktang init ng araw. Sa Metro Manila, magpapatuloy nga ang matinding init at alinsangan ng panahon. Sa malaking bahagi na po ng Metro Manila, naglalaro nga sa hanggang 42 up to 43 degrees Celsius yung ating heat index. Sa pagsapit ng hapon, nagiging maulap naman yung ating panahon. At again, possible na po yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated na pagulan at mga thunderstorms tuwing sumasapit ang hapon at gabi. Ito po yung mga pagulan na hindi naman masyadong nagtatagal. Mas marami pa rin po o mas madalas pa rin po ang mainit at malinsahang panahon na paghahandaan po natin. At yan muna ang latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Puran. Lagi may panahon para sa iyo. Susunod, artista tinawag na circus ang Senado. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Wala pang isang linggo ay may bali-balita na naman ng panibagong kudeta sa Senado. Gumagalaw raw ang minorya at may halong pananakot. Ayon yan kay Senate President Alan Peter Cayetano. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Hi, Alan Peter Shram Cayetano. Hindi pa man umiinit ang upuan ni Senate President Alan Peter Cayetano mula nang mailuklok siya noong Lunes. Isa na namang kudeta ang umuugong sa Senado. Habang kausap ang media kanina, inilahad ni Cayetano na gumagalaw umano ang minorya para sa isa na namang pagpapalit ng liderato. Medyo busy sila ngayon na trinatry kausapin yung mga miyembro namin na sumali ulit sa kanila. Ayon kay Cayetano, may mga miyembro raw silang tinatakot pa, bagamat hindi naman niya tinukoy kung sino-sino. May invitations to talk, may pananakot, but dati na silang takot eh. Inaasahan na raw ito ni Cayetano, pero anya hindi pa sila nagpupulong ng kanilang mga miyembro tungkol rito. Trabaho raw muna sila. Tiwala rin daw siya sa kanilang mga miyembro. You're always solid until you're not. But I believe in the 13, I believe in our cause. Hindi pa nagbigay ng reaksyon si Senator Tito Soto sa mga naging paratang ni Cayetano. Wala pa rin pahayag ang iba pang miyembro ng minorya tungkol sa kudeta. Dati nang sinabi ni Soto na bukod sa nabulaga siya sa pag-overtabakod ni Senator Loren Legarda sa bagong mayorya, ay solid daw ang kanilang bloke. Samantala, binatikos naman ng ilang kongresista ang liderato ng Senado. Ito'y sa gitna ng balitang nakaalis na si Senator Bato de la Rosa. Ipinunto ni ML Party List Representative at dating Senador Laila de Lima ang protective custody ay hindi para pagtagpan o patakasin ang aarestuhin. Git niya malinaw na may mga kasabwat ang mga duwag sa pananagutan. Banat naman ni Akbayan Representative Percy Sandanya, ang Senado mismo ang sumisira sa institusyon. Imbis daw na isuko nila ng mapayapa ang senador, gayong may warrant na sa kanyang International Criminal Court, ay ginamit pa ang Senado para umiwas sa batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, sa ating K-Alaman, warning shot. Bakit nga ba pinapaputok sa tuwing may mga gulo? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Posibleng maulit ngayong gabi ang brownout sa malaking bahagi ng Luzon. Kasabay niyan, tinaas na rin sa red alert status ang Luzon at Visayas grid. Live mula sa Pasig, nasa frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, brownout pa ba dyan?
Well, Julius, dito sa kinatatayuan ko hindi brownout pero may naririnig na tayong ilang reports na walang kuryente na nga sa ilang bahagi ng Metro Manila at Luzon. At yan nga ay dahil sa nipis ng supply ng kuryente ngayon sa bansa. Nagulat ang mga residente nang biglang mag-brownout sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kagabi. Malaking bahagi ng Luzon ang nawala ng kuryente dahil sa manipis na supply. Kabilang sa mga apektado ang North Caloocan. Alas 10 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi na wala ang kuryente sa lugar. Kaya kanina, ang residenteng si Marian Laba maaga nang nag-charge ng mga gadget, kabilang ang mga handheld fan sa takot na maulit ang brownout. Sobrang init. Sa amin walang problema tatanda. Sa bata kasi ang kawawa. Nagpaypay ako ng 2 oras para sa mga bata. Kasi talagang sila yung kawawa Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng maulit ngayong araw ang rotational brownout. Itinaas sa red alert status ang Luzon Grid kaninang alas 3 ng hapon at tatagal yan hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Hanggang alas 9 naman ng gabi ang red alert status sa Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert status, hindi sapat ang supply ng grid para sa demand ng consumers. Kaya naman posible pa rin ang rotational brownout sa ilang lugar. Paliwanag ng NGCP. Nasa 12,595 megawatts ang peak demand sa kuryente, pero nasa 12,479 megawatts lang ang available capacity sa ngayon. 27 power plants daw kasi ang hindi umaandar, kaya mahigit 4,000 megawatts ang hindi nababato sa grid. Okay, monitor namin yung mga planta natin. So kaya yung DOE at saka yung ERC ay nagbigay na rin ng instructions o direktiba do sa mga generating plants at saka sa NGCP na ayusin na kaagad yung mga rason kung bakit nagkaroon tayo ng outages. Ang Meralco naman, kinailangan daw magpatupad ng rotational power interruption dahil sa red alert status ng Luzon Grid at Visayas Grid. Malaking tulong ito para ma-manage ang impact ng red alert sa aming service area. Pero patuloy pa rin ang masusing pagbabantay. Julius, Cheryl, kanina ay may binabang schedule ang Meralco at ilan nga dito sa ilang barangay dito sa Pasig yung nakita nating nandoon. Inikot natin yung 3 barangay dito pero so far wala pa tayong nakitang nag-brownout. Pero may reported ng ilang mga barangay dyan sa Las Piñas at sa Quezon City na ngayon ay nakakaranas ng power interruption. Kadalasan daw talaga kapag ganitong buwan ay mababa yung supply natin ng kuryente at ngayon ay inatasan na ng DOE ang NGCP na magbigay ng paliwanag tungkol dito. Julius, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, kapag napakagulo na ng mga nangyayari, minsan kailangan ng mag-warning shot. Madalas po natin yang marinig sa pelikula at sa mga raid. Pero teka, saan nga ba nagsimula ang warning shot? At legal ba yan? Ang warning shot ay ang pagpapaputok ng baril, hindi para tamaan ang tao, kundi para magbigay ng babala. Kadalasan, pinapaputok ito sa ere o sa lupa para pigilan ang kaguluhan o takutin ang posibleng umatake. Noong unang panahon, ginagamit na ito ng militar at mga barko sa dagat. Kapag may paparating na sasakyang dagat na ayaw pong huminto, nagpapaputok muna ng warning shot bago umatake ng tuluyan. Pero delikado pa rin po ang warning shot dahil ang bala na pinaputok pataas, babalik din po pababa at pwede pa rin makapatay o makasugat. Sa Pilipinas, hindi po basta-basta pinapayagan ang warning shot. Sa rules ng law enforcement, dapat necessary at reasonable lang ang paggamit ng baril. Kaya maraming kaso ang sinusuri kapag may warning shot na pinaputok sa operasyon o gulo. At eto pa, sa ibang bansa, may police departments na ipinagbabawal na talaga warning shot dahil mas mataas daw ang risk nito kaysa benepisyo. Mga kapatid, tandaan po natin na ang warning shot ay hindi simpleng panakot lang. Isang maling putok pwedeng mauwi sa trahedya. At yan po ang ating K-alaman. K? Okay. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Inihalin tulad ng ilang celebrities sa circus ang nangyaring barilan sa loob ng Senate building kahapon. Gaya ng sa post ng beauty queen na si Joy Barcoma at ng komedyanteng si Pokwang. Habang ang iba pa nagpahayag ng matinding pagkadismaya. Ang showbiz insider na si OG Diaz hindi naiwasang questionin ang Senado para sa bayan pa raw ba ito o para sa kaalyado. Hindi man pinangalanan, ramdam naman sa mga post ni Agot Isidro at Janine Gutierrez na tinutumbok nila si Senator Bato de la Rosa. Tinawag namang garapal at katawa-tawa ng award-winning director na si Eric Mati ang anyay nangyaring political theater sa Senado. Pero sa likod daw ng mga eksena, sadyang nakakagalit ang mga nangyari. At yan nga po ang ating mga showbiz update at kay Alaman ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Rice. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.